Consciously or unconsciously, pagka po tayo ay nag-observe sa paligid, tinitingnan natin yung mga tao, we assess them, binabasa natin sila, at tinitingnan natin kung paano sila makipag-usap. Ganon din sa social media, kung ano yung kanilang mga pinopost sa social media. At ang ina-assess natin, tinitingnan natin doon ay paano sila nagpapahayag ng kanilang iniisip, ng kanilang damdamin. Ganon din yung ginagawa natin when we look around sa mga kalye, sa mga umpukan ng mga kabataan, sa basketball court, sa barangay, saan man tayo napupunta. And hindi natin maiiwasan na maririnig natin yung ilang mga kabataan na para bang ginagawa na lang nilang punctuation mark yung mga salita na napakahirap tanggapin. Minsan, kikilabutan ka pa na kaliit-liit na bata, napakagaling magmura. May na-observe, may narinig po ba kayong mga ganun? Kaliliit na mga bata, tapos tuwan-tuwa pa yung iba. Tuwan-tuwa pa sila, itong bata na ito, kagaling na magmura. No, kahit yung mga elementary, high school level na mga estudyante, o even yung college, in English lang nila yung pagmumura, iniisip na nila ay matalino, magaling na sila sa mga gamit nila ng kanilang salita. Well, napakahalaga po ng salita. Kung alam natin, sabi natin nung nakaraang mga pag-aaral natin, kung alam lang natin yung halaga, yung value ng salita, hindi tayo basta-basta na lang magbibitaw ang salita. Merong kapangyarihan yung salita. Words have power. Words have power to heal. Words have power to break. Yung words din have the power to inspire. Kaya kung tayo ay magsasalita ng mga mabubuting mga salita, nakakapagpalakas ng kalooban, bakit hindi iyon ang gamitin nating mga salita? Ang mga salita rin may kapangyarihan para mangwasak o manira o sumira. Words have power of life or death. May mga kwento tayong naririnig, nababasa na yung isang tao na nawawala na ng pag-asa sa buhay, nakausap ng isang tao, ng isang nilalang, at using positive, encouraging words, yung nagtatangka na wakasan na yung kanyang buhay ay nagbago ng isip, no? Naliwanagan ang isipan. So tingnan po ninyo, yung salita ay meron talagang kapangyarihan ng buhay at kamatayan. And we have to remember na bawat salita natin ay hindi natatago, hindi nalilihim sa Diyos. Psalm 139:4, yung sumulat nitong mga awit na ito, sulat niya, hindi pa ako umiimik, yung aking sasabihi, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay hindi malilihim. Yung salita din natin, reading the scripture, malalaman natin na ang bawat salita natin ay magiging basihan ng Diyos. At we are accountable to every word that comes out of our mouth. Kaya yung mga careless na mga salita, maging iyon ay ipagsusulit natin sa Diyos. Bakit? Kasi yung salita natin ay reflection ng laman ng ating puso. Ito ay reflection din ng ating pagsunod sa Diyos o pagre-rebelde sa Diyos o hindi pagsunod sa Diyos. Yung salita natin ay reflection ng ating ding katapatan sa Diyos. Lumalabas sa ating bibig ang mga salita bilang reflection ng ating katapatan sa Diyos. Kaya yung isang tao na ang puso ay nasa tamang hulog, naka-align doon sa gusto ng Diyos sa kanya, sa kalooban ng Diyos sa kanya,
Bawat sandali ng kanyang buhay ay kanyang iniisip yung salita na kanyang sasabihin at pinagyayaman niya no, minamaximize niya yung gamit ng salita. Kinukultivate niya yung kanyang pananampalataya kung ang kanyang puso ay naka-align sa kalooban ng Diyos. Ultimately, the test na binibigay sa atin ay yung test of obedience, yung test ng pagsunod sa Diyos, test ng pagsunod sa turo ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin ay andyan yung salita na magiging batayan ng paghatol sa atin ng Diyos, batayan ng ating pananalig sa Diyos, batayan ng pagpapaunlad natin sa ating mga resources, kasama na yung mga talents, personalities, at saka yung mga salita na ating pinag-aaralang gamitin at ginagamit natin sa bawat araw. Ibig sabihin ay hindi lamang iyon, kung hindi yung action, yung paggawa, yung pagkilos bilang reflection ng ating pananampalataya sa Diyos. In other words, yung ating buhay ay hahatulan, i-judge, titingnan, titimbang-timbangin sa pamamagitan ng hindi lamang ng salita, kung hindi more than words. Higit sa paggamit natin ng salita. Aming Panginoon, aming dalangin sa sandaling ito na kayo po ay mangusap sa amin, lalo na sa panahon na ito na marami ang naghihirap dahil sa resulta ng bagyo na dumaan sa amin. Tulungan po ninyo kami, aming Panginoon, na sa kabila ng kahirapan na ito ay makita sa aming buhay, sa magitan ng aming mga salita, at higit sa aming mga salita, sa aming mga gawa, ang aming pananalig sa inyo at dumating man ang mga ganitong kalamidad sa buhay. Tulungan po ninyo kami, aming Panginoon, na maging conscious din palagi sa mga bawat salita na lumalabas, na mumutawi sa aming labi. Ginagamit namin maging sa social media, sa lahat ng kabuuan ng aming buhay. Salamat po. Mangusap kayong patuloy at ang inyong makapangyarihang salita ang siyang sa amin ay magturo, magbigay ng liwanag sa pangalan ni Jesus. Amen. Nang ang Panginoong Jesus ay nagpagaling nung inaalihan ng demonyo, itong inaalihan ng demonyo na ito ay bulag, tapos ay hindi nakakapagsalita. Inakusahan siya ng mga Pharisees na siya ay nagpapalayas ng demonyo at ang ginagamit niyang kapangyarihan ay ang kapangyarihan ni Satanas. Kaya nga, ang sinabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 12:36 and 37, sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya. Sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. Kung titingnan natin ang ating daigdig ngayon, ay parang napakamura po ng salita. Kung ano lang yung maisipan ng tao, ay yun na lang ang sasabihin. At kahit yung mga masasamang mga salita ay ginagawang punctuation mark na lang. Kahit sa pananalangin, ginagawang punctuation mark yung salitang Panginoon. Lord! Diba? Parang every sentence ay mayroong punctuation mark na Lord, Panginoon. At looking around, observing, maririnig din natin palagi na sa mga murang edad pang mga bata, yung mga salitang hindi dapat natin naririnig sa kanila. And you can easily say na itong mga bata na ito, mga binata, dalaga na ito, kung anong klase ng environment meron sila kapag ganito yung naririnig mo. At kung papaanong pagpapalaki ang ginawa ng magulang sa kanila. Napakahalaga po ng bawat salita
sapagkat ito nga ay nagpapakita ng ating pagsunod, ng pananampalataya natin o hindi pagsunod sa Diyos. At yung ating integrity, yung pagiging totoo sa bawat sinasabi natin. No? Kaya nga merong kasabihan na tayo ay magtiwala doon sa mga tao na ang bawat salita niya ay mapanghahawakan. Kumbaga, ang kanyang, meron ding sinasabi na yung kanyang pangalan, ang iyong guarantee. Kasi itong tao na ito, kapag ka nagsalita siya, ay totoo yung kanyang sinasabi at hindi double talk. Ganon din sa ating Panginoon. Tinitimbang ng Panginoon yung ating mga sinasabi, yung ating mga salita. Nasa isip pa nga lang natin, alam na ng Panginoon kung ano yung ating sasabihin. Yung pag-cultivate natin sa ating puso, pagpapayaman ng ating kalooban sa pagsunod sa Panginoon, ay iyon yung patuloy na babago sa atin. Kung ano yung kalagayan natin ngayon, yung ating kaugnayan, pananalig sa Diyos, sa ating patuloy na pagsunod sa ating Panginoong Hesus, yun yung patuloy na babago sa atin at magbibigay sa atin ng pagpapanibagong kalooban, yung spiritual renewal, tapos ay yung totoong pananampalataya, yung tunay, genuine na pananalig. Yung tunay na pagsunod sa ating Panginoon, nagsisimula po talaga yan sa pagbabago ng kalooban. Sisimula sa kalooban. Tapos ay, ito ay, yung natural expression nito ay yung salita na lumalabas sa ating bibig. Natural expression nung nanggagaling sa ating kalooban. At yung hindi lang yung expression ng salita, kundi yung ating mga kilos, yung ating gawa, yung mga ginagawa natin sa ating buhay. Yung ating paggawa in alignment with God's will, ito yung nakakatulong naman sa pagtatayo, paglikha, pananatili ng paghahari ng Diyos sa kanyang church and sa ibang tao na ating pinaglilingkuran. Kung tayo ay naka-align sa kanyang kalooban. At ultimately, tayo ay unti-unti na i-align doon sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. And every time na tayo ay makakasama ng mga tao na binabanggit natin palagi na hindi pa nila alam ang tungkol sa ating Panginoong Hesus, mararamdaman naman nila yung pag-ibig ng ating Panginoong Hesus sa pamagitan natin na kanyang church. Yung verbal expressions natin ay sinasalamin nito yung ating kalagayan ng ating puso at pinapakita rin therefore na kung tayo ba ay nasa tamang hulog. Tayo ba'y naka-align sa kalooban ng Diyos? Pero isipin din natin na hindi dahil ang isang tao ay matamis magsalita, maganda ang kanyang mga pananalita, magandang nito mabulaklak ang kanyang mga pananalita, hindi nangangahulugan na sa pamamagitan ng magagandang pananalita ay nagagamot naman ang problema ng puso, yung pangangailangan ng tao sa ating Panginoong Hesus. Hindi po ganoon. Kailangan ng isang tao ay pabayaan niya, isuko niya sa Diyos ang kanyang buhay at hayaan ang banal na Espiritu ang kumilos sa kanyang buhay at sa patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng tao na yon ay siya namang babago sa attitude, sa ugali at sa mga motives, sa mga layunin ng tao sa buhay. At therefore, yung pagbabago na yon ang magbubunga nung tamang mga salita na lalabas sa kanyang bibig. Lagi tayong mapaalalahanan ng sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 7:21 hanggang 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang
nasa langit. Merong mga taong yung salita nila ay napakakinis, napakaganda, napaka-smooth, napakatamis nila at tinatawag pa nga nila yung Panginoon, pero hindi lang salita ang batayan, magiging batayan ng Diyos. Ultimately, ang batayan nga ng Diyos sa atin ay yung ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Whether tayo ba ay naka-align sa ating Panginoong Hesus o tayo ay nagre-rebelde, hindi sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang sabi nga ng Panginoong Hesus, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Lord, Lord, ay papasok sa kaharian ng Diyos, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. More than words. Higit sa salita ang mahalaga. In other words, yung gumaganap, yung gumagawa, sumusunod sa kalooban ng amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami yung magsasabi sa akin. Sabi ng Panginoong Hesus, Panginoon, nangaral po kami, nagpalayas ng mga demonyo, gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. Imagine, may mga tao pa na magkiklaim at nagsasabi na Panginoon na nangaral sila, nagpalayas sila ng demonyo, gumawa ng mga himala, mga kababalaghan. Pero anong sasabihin, alam natin, anong sasabihin ng ating Panginoong Hesus? Kailan may hindi ko kayo nakilala? Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kasi pwedeng itago ng tao sa salita yung kanyang tunay na kalagayan niya sa buhay. Kaya nga tayo ay hindi hahatulan sa pamamagitan lamang ng salita, kundi ultimately sa ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus. At sasabihin ng ating Panginoon na kailan may hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Imagine, nagpapalayas ng demonyo, gumagawa ng himala, sa pangalan ng ating Panginoon. And yet, sasabihin lumayo sa ating Panginoon, mapaggawa ng masama. Sapagkat pwedeng gamitin ang ating Panginoon. Pwedeng, at napakaraming mga relihiyon ang gumagamit sa ating Panginoon. Pero deep inside, sa tunay na pagkatao, sa kalooban, ay hindi talaga nananalig at sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Binigyan diin ng ating Panginoong Hesus na ang requirement para ang isang tao ay pumasok sa kaharian ng Diyos ay ang pagsunod sa kalooban ng Ama. No? Doing the will of the Father. Hindi lamang yung verbal na pagkilala o acknowledgement. Kaya nga, binibigyan diin yung pagsunod sa ating Panginoon. Hindi lamang yung ating profession. Hindi lamang yung pagsasabi natin ng ating pananalig. At alam natin na yung pag tayo ay naka-align dun sa kalooban ng ating Panginoong Hesus, ito ang nagpapakita ng tunay na pagsunod sa ating Panginoon. Yung true discipleship nangyayari kapag tunay, kung totoo, yung ating mga ginagawa, yung actions natin, pag ito'y naka-align sa kalooban ng Diyos. Ito ay indicative of true discipleship and obedience sa ating Panginoon. What we say reveals what's in our hearts. Kaya ang tanong sa atin, ano ang mga salitang ginagamit natin? Ano ang mga salitang namumutawi sa ating bibig? Tandaan natin palagi, ito ay, kumbaga sa thermometer, ito yung nag-i-indicate ng ating kalagayan ng ating puso. Maging yung mga salitang mga walang kabuluhan na inisa-isa sa Ephesians 5:3-6. Ephesians 5:3-6, kayong mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ang anumang uri ng pakikiapid, karumihan o pag-iimbot o yung greed. Gayon din ang anumang malaswa o walang kabuluhang usapan at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong mapakiapid, mahalay o mapag-imbot, sapagkat ang pag-iimbot ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napopuot sa mga swail. So, tayo hahatulan din sa mga bawat salita
na walang kabuluhan na ating ginagamit. At kagaya ng dito sa daigdig, po ba kahit sa mga hearing ngayon sa Senate, sa Congress, kahit yung isang tao pag nahuli siya, yung isang kriminal or isang tao na nahuli na nagba-violate sa batas, sasabihin ng mga nanghuli sa kanya, no, you have the right to remain silent. No? At anything you say will be used against you. So parang ganun din ang buhay natin bilang mga tao na kumikilala sa Diyos. Anumang salita na ginagamit din natin ay base doon. Tayo rin ay hahatulan ng Diyos. No? Believers and non-believers ay may timbang yung paggamit ng salita. Bagamat sabi natin, ang sino mang nakay Kristo ay wala nang paghatol sa sino man na nakay Kristo. Pero tandaan nga natin na ang Diyos ang hahatol at sa ating Diyos na hahatol, mahalaga sa Kanya yung salita at tayo ay hahatulan ayon din sa salita natin. Sapagkat yung salita natin ang magpapakita kung tayo nga ay may tunay na pagsunod at pananalig sa ating Panginoong Hesus. At kung tayo may tunay na pananalig at pagsunod sa ating Panginoong Hesus, ito ay yung laman ng kalooban natin na pananalig na yon ay lalabas sa ating pananalita. No? Ang Panginoon ang siyang babago sa atin at yung pananalita din natin ay babaguhin ng ating Panginoon. Ang tanong ay, yung pananalita ba na nanggagaling sa iyo ay mga kind words ba o yung gracious words? Kumbaga mahabagin ba yung salita na lumalabas sa bibig mo o judgmental na mga salita, na mapanakit na mga salita. So, merong kaibahan yung mga uri ng mga salita na iyon. At tayo, tinitingnan ng Diyos, tinitimbang ng Diyos ang mga bagay na yan. And it can be evidence for us or against us. Kung inaakala nino man na siya'y talagang relihiyoso, ang sabi sa James 1:26, ngunit hindi naman marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili at walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. So pinapakita sa atin, binibigyan diin din talaga na ang isang tao na patuloy na binabago ng Diyos ay nagiging conscious at nagiging source ng comfort, nagiging source dapat ng buhay, ng kaayusan, mga mabubuting bagay na itinuturo sa atin ng ating Panginoon. At kung inaakala naman nga ng iba na relihiyoso siya, religious, banal-banal, pero hindi naman niya kayang pigilin ang kanyang dila, sabing ganon, dinadaya lang niya kanyang sarili at walang kabuluhan ng kanyang pagiging relihiyoso. Sabi nga natin kanina, no, yung dila natin ay merong kapangyarihan para bumuhay at pumatay. Kaya kung papipiliin ka sa bawat mga nangyayari sa buhay natin ngayon, ibang situations, kalagayan na meron tayo ngayon, ano ang pipiliin mo? Siyempre, bilang tagasunod ng ating Panginoon, ay pipiliin natin yung sa halip na tayo ay pumatay, tayo ay magbigay ng buhay sa pamamagitan ng ating mga salita. In other words, we should choose to be an encouragement, mga motivation, ma-motivate natin yung iba na manalig, kilalanin ang ating Panginoong Hesus sapagkat sa mundong ito na mayroong bagyo, may mga kalamidad, may pagguho ng lupa, may earthquake, may pagkakasakit, ay walang ibang pag-asa kundi ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat siya ang may-ari ng daigdig na ito na ating tinitirahan, siya ang may likha ng mga bagay. Sa Kanya rin tayo lahat uuwi. So we must be conscious at isipin natin na tayo ay magbigay ng buhay. Yung salita na ating sinasalita ay
salita na nagbibigay ng buhay. We must ensure our words or voices express our genuine faith and obedience to God. At makikita nila eventually yung buhay na pinawalang sala na ng Diyos. Kung tayo ay pinatawad ng Diyos, pinawalang sala na ng Diyos sa ating kasalanan, ultimately, makikita ito sa ating buhay. At iyon ang magpapatotoo sa ibang tao naman na wala pang kilala, hindi pa nila kilala ang Kristo, ang totoong Jesus ng kanyang salita sa paglipas ng panahon. So, by aligning our hearts with God's truth, we transform our words into vessels of grace and truth, experience spiritual renewal, and authentic discipleship. So, nagsisimula doon sa laman ng ating tunay na pananampalataya, lumalabas sa mga salita natin, sa uri ng iniisip din natin, lahat ng pinopost din natin sa social media, kung ano ang ating laman ng ating isipan. Kaya mapapansin niyo sa social media, no, halimbawa sa Facebook, ano ang nakalagay doon? What's on your mind? Talagang pilit, yung social media, pilit na kinukuha yung laman ng ating isipan. What's on your mind? Tapos nagpo-post naman tayo. So, even yung social media, nakikita doon yung laman ng ating isipan, laman ng ating puso. At maging sa pamagitan noon, ay pwede nating ipakita sa iba na tayo ay pinawalang sala na ng Diyos, pinatawad na ng Diyos sa ating mga kasalanan. And therefore, yung mga tao naman na curious about us, using this kind of words sa kabila ng mga pagsubok na dinaraanan natin, ay ultimately and finally, maituturo sila sa ating Panginoon, sa biyaya ng ating Panginoon. That way, nangyayari yung pag-iebanghelyo natin, yung ating pagtuturo sa kanila sa kalooban ng ating Panginoon. Tinatawag nating disciple making.